Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Gutom na po ba kayo? Ang pangalan ko po ay Father Jason at ngayong gabi sisimulan natin ang ating misyong Pilipino. 3 gabi po ito. Pero ito pong mga 3 pagninilay ay magkakaiba naman pero magkakadugtong. Kaya kung gusto ninyong makumpleto ang trilogy, nandito kayo ng 3 gabi. Kung hindi naman, yung unang bahagi, okay na rin. Stand alone na rin iyon. Pakibating ang katabi natin. Kumusta ka, kapatid? Kumusta ho kayo? Busog na ho ang aking puso kasi lahat ho ng nakakausap ko dito, ang lahat ay, ang bati sa akin ay welcome. Welcome, Father Jason. At natutuwa po ako na maging bahagi ng inyong misyong Pilipino ngayong taong ito. Sino po sa inyo ang nandito na dumating dito sa Abu Dhabi ng bago pa lang? At pag sinabi nating bago, 1 year pababa. Kasama na ako doon. Taas nga po ang kamay ng mga nandito ng 1 year below. Taas ang kamay. At pwede kayong tumayo yung mga 1 year below dito sa Abu Dhabi. Ayan. So, core group, ha? Tingnan nyo na yung mga 1 year below. Welcome sa atin. Pare-pareho. Pare-pareho tayong mga bago sa Abu Dhabi. So, welcome. Maupo tayo. Sino naman yung mga medium? Yung una ay bago, ang pangalawa ay yung nasa gitna. O sabihin natin na 10 years below. Yan, 10 years below. Pwede hong tumayo ang mga 10 years below. No, hindi naman 1 year pero 10 years na, nakakasampung taon na. Yan, palakpakan din natin sila. Welcome din sa atin. Sige, maupo na kayo. At pagka naka-11 na kayo pataas, yan, veteran na kayo. No? Pwede hong tumayo ang mga 11 years pataas dito sa Abu Dhabi. Amen. Amen. Yan. Pala. Sige. Kayo ang matatanda dito, kaya alalayan nyo po ang mga bago, ha? Ang mga bago. Importante na may mag-aalalay at mag-aalaga sa kanila. Hayaan po ninyo na ang gabing ito ay ialay natin na dasal. Unang-una, malaking pasalamat ko kay Romel, no? Sa kanyang pag-anyaya sa akin para maging bahagi ng Misyong Pilipino. Meron siyang presentation bukas. Kinakabahan siya, kaya ang gabing ito at misang ito ay iaalay natin sa kanya para lumakas ang loob at bigay sa kanyang biyaya ng liwanag ng isip at Espiritu Santo. At iniaalay din natin ito sa mga may kaarawan. Sino may kaarawan ngayong October? Taas nga po ang kamay. Ayan. So, happy birthday sa inyo. Sana mabusog nyo naman ako kahit na kung meron ho kayong handa, wag ho kayong mahiyang imbitahin ho ako. No? Ready ako anytime dahil tayo ay misyonero. Nag-ready po ako ng konting slides. Mga 100 lang naman. No? Pero nais ko pong gawin natin itong gabay sa atin pong pagninilay ngayong gabi. Ang tema po ng ating Misyong Pilipino ngayong taon ay ang pangarap at sakripisyo ng OFW. Pangarap at sakripisyo. Si Kristo ang kalakbay, pag-asa nating mga OFW. So ito pong temang ito ay magandang himayin at magandang palalimin. Unang tanong ko po sa inyo,
Paggabi sa Abu Dhabi, ano ang inyong ginagawa? Paggabi sa Abu Dhabi, ano ang nangyayari sa inyong kwarto? Huwag lang mag-isip ng masama, ha? Pero paggabi na at nandito kayo sa ibang bansa, ano madalas ang inyong naiisip, nararamdaman, pinag-uusapan? Paggabi na sa Abu Dhabi at hinaharap mo na ang iyong sarili, anong nakikita mo at ano ang nararamdaman mo? Pakitingnan nga ang katabi natin. Sige, sharing tayo, sharing. Kasi medyo recollection ito eh. So, sharing tayo sa katabi. Dagdagan nyo lang po, isang sentence lang po, isang pangungusap lang. Paggabi sa Abu Dhabi, blank. Yan. Sige nga ho, pakitanong ang katabi mo. Paggabi sa Abu Dhabi, anong mga nangyayari? Meron ho kayong mga ballpen at mga sulatan o kahit ho sa cellphone po ninyo, kasi maganda po sana yung ating recollection o retreat ay maging interactive. Ibig sabihin, bahagi kayo, hindi lang ako. Habang nagninilay ako, isulat ninyo yung mga bagay na naiisip ninyo. Pag may mga tanong ako, subukan nyong sagutin para sabay tayo na nagninilay. Hahatiin ko po sa 6 talaga, no? Mahaba, pero maigsi. Ang ating pagninilay ngayong gabi ay tawagin nating hati at pighati, ang lakbay pag-asa ng pamilyang OFW. Hati at pighati. Kasi ganoon ang sitwasyon ng isang OFW. Laging hati. Hati ang katawan at isip. Hati ang puso at kaluluwa. Hati ang panahon. Hati ang iyong kasinuhan. Hati ang iyong pamilya. Nararamdaman niyo ba yon minsan na parang laging hati? May pagkakahati. At yung pagkakahating yon ay nauuwi madalas sa pighati. Nahahati ang puso mo. Andito ka, may sakit ang anak mo sa Pilipinas. Gusto mo mag-concentrate sa trabaho, pero nahahati ka. Pakitingnan ng katabi natin, hating-hati ba? Madalas ba na nakakaranas ka ng pagkakahati? Ako ngayon lang po, no? Ngayon nga po eh. Ilang araw lang ako dito sa Abu Dhabi, wala pang 3 araw eh. Pero nahahati na ako eh. Kasi ang isip ko, yung mga trabaho ko sa Pilipinas eh. Pero nandito ko eh. Parang gusto kong lumipad, pero ayoko din naman. Di ba may ganong pakiramdam na gusto mong gawin to, pero hindi rin. Ayaw mo nito, pero gusto mo rin. Laging nahahati na nauuwi sa pighati. Kaya ho, nag-isip ho ako ng mga salita na lagi tayong nandito sa gitna ng matinding pagkakahati. Halimbawa, salitang pangarap. Nakaugnay din ito sa ating buhay. Pangarap at pangako. Pag may pangarap ka, may ipapangako ka. Kasabay din noon yung pag-alis. Pag umaalis ka, kailangan mong umuwi. Ang pag-alis, may katumbas na pag-uwi. Ang paglabas ng bansa, halimbawa,
ang paglabas ay may katumbas na pagpaloob o pagpasok sa loob. Ang paglayo ay may kaakibat din na paglapit. Ang pag-aalay ay may kaakibat din na pagtitiwala. At ang pagbabalik ay para ding pagsisimula. Nararamdaman niyo ba na yung buhay mo parang lagi na lang hati? Andito, pero andon. Ayan. Pakitanong ulit ang katabi mo, hati na ba? Saan ka nahahati? Ayan. Maraming dahilan. Ang pagkakahati ay nakikita rin ito sa pag-aaway, sa hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakahati ay nangyayari din kapag may gusto kang pangarap na abutin pero hindi mo nakakamtan. Nangyari po yan sa pamilya ko. Ako po tinanggap ko yung invitation ni Father Troy kasi nais ko pong ibahagi sa inyo. Anak din po ako ng OFW. Ito pong mga binanggit kong mga salita, dinaanan po ng aming pamilya lahat yan. Ang tatay ko po, 20 years sa Saudi. Lumaki po ako noong 1980s hanggang 1990s. Wala pong tatay. Kasi nasa Alcobar, kung natatandaan ko, yung trabaho ng tatay ko. Yun po yung mukha niya na nakikita niyo sa screen. At naaawa kami lagi sa kanya kasi yung bunker nila o yung kanilang barracks, parang napakagulo, napakasimple, at parang ang hirap ng buhay. Yung tatay ko po ay nagtrabaho sa water treatment plant, something like that. Hindi ko rin talaga naintindihan. Ang trabaho po niya ay panahon din ng Desert Storm noong 1990s. Hindi pa kayo buhay. Pero naramdaman po naming pamilya ito. Itong mga pagkakahating ito, nangarap ang tatay ko at nangako siya na pagtatapusin kaming lahat, kaya kailangan niyang umalis ng bansa. At nagampanan niya yon. Pag-graduate naming lahat, umuwi na siya. Naramdaman din namin madalas yung kanyang pag-alis at hinihintay ang kanyang pag-uwi. Naramdaman din namin yung kanyang paglabas sa bahay ay ang paghihintay namin na siya'y pumasok muli sa loob. Pero maraming beses, nararamdaman ko bilang anak, nung lumabas ng bansa ang tatay ko, hirap na siyang makuha ang aming loob. Ako po ang magsasabi sa inyo, lumayo ang aking loob sa tatay ko nung lumabas siya ng bansa. Isang pabigat o mabigat na karanasan na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin kahit patay na ho ang tatay ko. Naramdaman din namin, ako lalo tigit, kung paano ang paglayo niya at pagsisikap niyang lumapit na muli sa akin ay hindi niya magawa. Nahati ang aming pamilya. Ako po, naging mama's boy, naging papa's hater. Kasi nandun yung nanay, walang tatay, mas mahal ko si mama kaysa kay papa. Naranasan ko yun. Kayo nung nagbalik ang tatay ko, mga late 90s po ito, nung nagbalik ang tatay ko, sinisikap niyang kunin ulit ang loob naming mga anak, pero nahirapan siya. Nung tumanda-tanda na lang kami, tsaka na lang namin naintindihan,
ang sakripisyong ginawa ng tatay namin. Maswerte kayo mga bata, mga kapatid, may social media na, may internet na. Nung nasa Saudi ang tatay ko, panahon ng 1980s, ang kakayanan lang namin na abutin ng tatay namin ay sa pamamagitan ng sulat at voice tape. Hindi ko alam kung meron sa inyo na nandito na nung 1980s. Taas nga ang kamay nang nandito na nung 1980. Hala. Nanay, pwede kayong tumayo. Palakpakan natin si nanay. 1980s. Wow. So naiintindihan niyo po yung sinasabi ko na voice tape. At dati-rati po, wala namang cellphone. Para tumawag ang tatay namin, pupunta kami sa RCPI, hihintayin namin ang collect call. Dahil doon, napakalaki ho ng pagkakahati sa loob ko at sa pamilya namin. Pero yung tatay ko, nagsikap naman din siya na abutin at buuin ang aming pamilya. Natatandaan ko po, pag nagbo-voice tape ang tatay ko, lagi siyang kumakanta. Mahilig siyang mag-karaoke. Kaya alam na alam ko po ng mga panahon na yon, ng mga panahon na malayo ang tatay ko, alam na alam ko ho yung mga paborito niyang kantahin, mga kanta ni Frank Sinatra at mga kanta na matatagal at luma na. Every day I wake up, then I start to... Yan, paborito ng tatay ko yan, lonely is the man without love. So Frank Sinatra at kung ano-ano pang mga kanta, yan ho ang nagre-replay sa bahay namin araw-araw. Para lang sinasabi ng nanay namin, huwag niyong kalimutan ang sakripisyo ng tatay niyo. Kaya kung ako po ang tatanungin, mga kapatid, alam ko po ang pakiramdam ng isang tatay at pamilyang nangarap. Alam ko po ang pakiramdam ng isang pamilyang nahati ng pag-alis at paglabas. At alam ko po ang pakiramdam na lumayo ang loob ng isang anak sa kanyang tatay. Pero alam ko din ang sakripisyo at pag-aalay na ginawa ng aking mga magulang. Kaya naman, sa araw-araw, wala akong ginawa kung hindi magpasalamat sa kanila. Dahil sa kanilang sakripisyo, naabot namin ang aming mga pangarap. Kaya ang pangarap at sakripisyo, mahigpit na magkaugnay ito. Kung may pangarap ka, magsasakripisyo ka. Pero ang sakripisyo, hindi madali. Maraming mahahati. Kaya isa-isahin natin itong mga binanggit ko. Simulan natin sa pangarap, pangako. Pwede ho ba, kung kukunin nyo ang inyong cellphone, pwede ba ninyong isulat ngayon ang anong pangarap na naging dahilan kung bakit nandito ka? Ano yung pangarap na binuo ninyo, mag-asawa o pamilya? At ano ang kaakibat na pangako na dala din nito? Doon tayo magsimula. Pangarap at pangako. Pwede po bang kunin ang inyong mga ballpen o sulatan o kaya cellphone? Sa cellphone, pwede niyong ilagay. Pwede po bang magnilay tayo ng sama-sama? Anong pangarap na naging pundasyon ng aking pag-alis at anong pangako ang kasama nito? Kahit isang linya lang po, hindi kailangan ho na napakahaba. Kahit isang linya lang, anong pangarap
para sa pamilya ang naging dahilan ng iyong pag-alis? At anong kaakibat na pangako sa pangarap na ito? Bigyan ko po kayo ng 5 seconds. Hindi naman. Bigyan ko kayo ng kaunting katahimikan at sama-sama nating sagutin. Pwedeng harapin mo ang katabi mo. Sharing lang tayo ulit. Share tayo. Pangarap, pangako. Yung hindi mag-share, walang kakainin mamaya. Pangarap at pangako. Sige po. 2 minutes lang. 2 minutes. Hindi kailangang matagal. Kailangan dalawa kayo mag-share, ha? Wag lang yung isa. Baka naman kinuwento mo na lahat, kawawa naman yung partner mo. Okay, sige. O, di ba hindi naman mahirap, no? Saglit lang naman. Wag ho kayong mahiyang magbahagi. Kasi paraan ho ito para mas lalo tayong maging isang pamayanan na nagkakaunawaan at na nalalaman din ang kwento ng bawat isa. Pwede ho ba nating bigkasin ito ng sabay-sabay? Ang pangarap ay binibigay ng langit, pero ang katuparan pinaghihirapan sa lupa. Ulitin natin ng sabay-sabay. Ang pangarap ay binibigay ng langit, pero ang katuparan pinaghihirapan sa lupa. God has a dream for your family. Hindi lang yan pangarap ninyo. Pangarap din ng Diyos yan para sa inyo. Ang tawag natin dyan, may plano ang Diyos. May pangarap ang tao, pero madalas ang plano ng Diyos ay nag-iiba din. Pero para matupad ang mga pangarap na ito, ipagpapasa Diyos natin, pero paghihirapan natin. Kailangan maging tapat tayo sa pangako na ating sinumpaan para maabot ang pangarap. Natatandaan ko po, yung tatay ko, Pascual po ang pangalan ng tatay ko. The first time na umalis po siya ng bansa, para siya po ay magtrabaho abroad sa Saudi. Tandang-tanda ko noon, mga elementary pa lang kami noon, ang sabi niya, magtatapos kayong lahat. Napakasimple ng pangarap at pangako. Magtatapos kayo. Kasi ang tatay at nanay ko po, parehong teacher. Teacher ang nanay ko, teacher ang tatay ko. Nagkukwenta sila, 5 kaming magkakapatid. Sabi ng nanay at tatay ko, hindi kakasya. Hindi tayo uubra. Kaya may isang kailangang magsakripisyo. Ang simple ng pangako at pangarap, magtatapos kayo.
Kaya naman kaming magkakapatid, hindi man ako magyayabang, yun ho ang naging mitsa para magsikap kami na lahat makatapos. Hindi para sa sarili namin, kung hindi para bigyan ng parangal ang pangako at paninindigan ng aming tatay. Yung aming pong mga graduation, madalas wala tatay. Marami ho kaming graduation na wala ho yung papa namin. Pero naiintindihan namin. Kasi yung pangako niya ay nagiging natutupad kapag kaisa-isa sa amin ay nagtatapos. Tanong, nakalimutan mo na ba ang pangarap mo? Nakalimutan nyo na ba bilang pamilya ang pangarap nyo? Saan na napuntang pangarap? Saan napuntang pangako? Kailangang balikan ang pangarap. Kasi pag hindi malinaw ang pangarap at pangako, makukompromiso ang maraming bagay. Tatamarin tayo sa maraming bagay. Malilito tayo sa mga desisyong gagawin sa buhay. Kailangan malinaw ang pangarap. Kailangan laging naaalala ang pangarap. At lalo tigit, kailangang maalala araw-araw ang pangako. Pag kinalimutan mo yung pangakong yan, hihina ang lahat. Hihina ang pamilya, hihina ang lakas ng loob, hihina ang paniniwala, hihina ang ating sigasig. Kasi nakalimutan natin ang ating pangarap at pangako. Sa mga mag-asawa, pag kinalimutan mo na yung pangako na yan, hihina ang pag-ibig. Lalo tigit, hindi kayo magkasama. Tanong, nakalimutan mo na ba ang pangarap ng pamilya at pangako ninyo sa isa't isa? Pag nilaya natin, pangarap, pangako. Pakitingnan ng katabi. Buhay pa ba? Kasi kung nabura na, uwi na tayo. Wala nang saysay lahat ito Kung nawala na yung pangarap at pangako. Pangalawa, pag-alis at pag-uwi. Pwede ba? Kunin ulit ang inyong mga papel at ballpen. Isulat po natin. Pag-alis at pag-uwi. Para kanino ako umalis? At para kanino ako uwi? Pareho pa ba? Para kanino ako umalis? Para kanino ako uuwi? Pwede bang pagnilayan ng tanong na ito at ibahagi natin sa katabi? O ngayon, yung kung kanina, yung nasa kabila naman, yung kausapin mo. Yan, kalabit mo yung nasa kabila. Yan, para kanino ka umalis at para kanino ka uuwi? Alis at uwi. May uuwian pa ba? O umalis na? O puro na lang alis at wala nang uwi? Uwian na. Tatandaan ko po,
Every time na aalis ang tatay namin, hindi ho kami makasama sa airport. Kasi, hindi ko alam, parang ayaw niya eh. Ayaw niya na pag aalis siya, nandun kami. Siguro hindi niya kaya. Pero tuwang-tuwa naman kami kapag parating na siya. Sasalubong na kami. Pag umaalis siya, ayaw niyang nakikita kami. Pero pag umuuwi siya, gusto niya nakasalubong kami. Masarap hong umalis kung alam mo uuwi ka rin. Mahirap ho umalis pag wala ka ng uuwian. Pero ang tunay na pag-uwi, hindi lang po sa isang lugar. Ang tunay na pag-uwi ay hindi lang sa isang tahanan, kundi sa sarili din. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang tunay na pag-uwi ay hindi lang sa tahanan, kundi sa sarili. Maraming beses, gusto na nating umuwi kasi ang uwi ay isang lugar. Ang pag-uwi ay isang bahay. Ang pag-uwi ay isang probinsya. Pero sa totoo, ang unang uuwian mo ay ang sarili mo muna. At yun ang tanong na paggabi na sa Abu Dhabi, anong nangyayari? Kasi wala kang bahay na uuwian eh. Sinong uuwian mo? Yung mga kasama mo sa iyong lugar. Mapalad ka kung nandito rin ang pamilya mo, uuwi ka rin sa kanila. Pero hindi rin guarantee na kapag kompleto ang pamilya mo dito sa Abu Dhabi, may inuuwian ka pa. Kasi malamang sa malamang, marami umuuwi, pero sa totoo, wala namang inuuwian. Kasi wala na ang loob. Pupuntahan natin yon. Kaya ang tanong ko din sa inyo ngayong gabi ay, ang tanong na, nakakauwi ka pa ba sa sarili mo? Kasi kung hindi ka makauwi sa tahanan mo, ang tahanan ba ng kalooban mo ay nababalikan mo pa? O kahit na yung loob o tahanan mo sa iyong puso ay hindi mo na rin mahanap. Mga kapatid, nagtatanong lang ho ako. Ang mga sagot ay nasa inyo. At ang tanong ko ay, may inuuwian ka pa ba? O para ka na lang isang ibon na may layang lumipad, pero wala nang pugad na babalikan. Umalis ka, may uuwian ka pa ba? Ano ang iyong naiuuwi? May nababalikan pa? Tanong lang naman po. Kasi pag hindi natin mabalikan ang tahanan sa sarili, sa puso at kalooban, maghahanap tayo ng ibang tahanan. Maghahanap tayo ng ibang loob na magiging kapalagayan. Maghahanap tayo ng ibang uuwian. Pag sinabi nating uuwi, totoo pa ba yan? O nawala na? Ang pag-alis may katumbas na pag-uwi. Hindi ho tayo spaceship na pagka tayo ay umakyat sa space, pwedeng hindi na tayo bumalik. Tayo po ay parang mga eroplano. Pag nag-take off ka, kailangan may landing ka din. Hindi pwedeng ang eroplano nasa ere lang lagi. Lalapag at lalapag siya. Kaya lang ang nangyayari,
marami sa atin lumipad, pero hindi na lumalapag. So tanong sa ating mga sarili ngayong gabi, uuwi pa ba ako? At may uuwian pa ba ako? Pakitanong ang katabi, meron pa? O, dapat lang. Dapat lang. Dapat meron. Mahirap pag wala. Parang eroplanong hindi makalapag. At maraming beses na ho sa akin nangyari yan. Taga Bicol ho ako eh. So minsan ho, umuwi ako sa Bicol. Sa Maynila ho ako naglilingkod. Pero umuwi ako, alam po ba ninyong pinakamagandang airport sa buong daigdig? Daraga Airport sa Bicol. Kasi pagbaba mo, ang unang bubungad sa'yo, Mayon Volcano. So maraming beses na ho na palapag na kami, pero hindi makapasok ang eroplano, kaya ang gagawin ng piloto, babalik ng Maynila. Galit na galit ako pag nangyayari yon. Parang galit na galit ako sa piloto kasi andyan na palapag na. Bakit di mo ilapag? Kasi minsan napakalakas ng hangin at ulan, kaya hindi talaga makalapag. Parang buhay din natin minsan, gustong-gusto mo nang umuwi, pero napakalakas ng bagyo, hindi ka makalapag. Meron po sa atin minsan, gusto nang umuwi, pero sarado pa ang pintuan. Next. Paglabas at pagpaloob. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang mga bagay na natutunan ko sa labas? Ano ang mga bagay na ayaw kong mawala sa loob? Lumabas ako, ano yung natutunan ko sa labas? Pero ano naman ang gusto kong mawala, ang ayaw kong mawala sa loob? Lumabas ako ng tahanan, marami akong nakilala, marami na akong narating, marami na akong nagawa. Pero kumusta yung loob? Marami na bang nawala o nandun pa rin sa loob? Sa konsepto ng labas at ng loob, nasa labas ka ng bansa, may naiwan pa ba sa loob? May tao pa ba sa loob? O yung loob ba ay buo pa? O wasak na? Sabay-sabay natin bigkasin. Ang totoong lakas ay hindi nakikita sa labas, kundi nararamdaman sa loob. Madalas tayong nasa labas, napapabayaan natin ang loob. Madalas tayong busy sa mga ginagawa natin sa araw-araw, hindi natin naalagaan ang ating puso't kalooban. Huwag hong mahiyang humingi ng tulong. Lagi tayong nasa labas, alagaan mo ang iyong loob. Kasi pagka ang loob na ang nawasak, pagka ang loob na ang napahamak, kahit anong ganda ng labas, marupok at hindi titindig ang loob. Kahit tanungin ang ating mga sarili, kumusta na ang loob ng iyong puso? Kumusta na ang loob ng iyong pamilya? Nabanggit ko po sa inyo, no? Matagal na panahon na lumayo ang loob ko sa tatay ko dahil nung una hindi ko naintindihan. Ang ginawa ng tatay ko, para makuha ulit ang loob namin, pinadalan kami ng pinadalahan ng mga paborito naming gamit.
And there was a time, na naalala ko po ito, there was a time nang hinihintay ko na lang sa tatay namin ay yung rubber shoes na in-order ko. Minsan yung nanay namin, ipapabasa niya yung mahabang yellow pad paper na sulat ng tatay ko. Wala pa hong text, wala pa hong email. Napakahabang sulat, siguro mga 10 pages na yellow pad. Sasabihin ng nanay namin sa amin, basahin nyo anak, sulat ng tatay nyo. Wala kaming gana na basahin lahat ang katramahan ng tatay namin. Ang hinihintay lang namin ay nasan dyan yung in-order ko. I remember, 3rd year high school, meron ho akong 10 rubber shoes. Kasi yon ang pangganti ko kay Papa para maparamdam sa kanya na malayo na ang loob ko sa kanya. Ang parusa ko sa kanya ay pahirapan siya sa paghingi ng kung ano-ano. Nung matanda na ako, dun ko lang naramdaman kung anong sakripisyo ang ginawa ng tatay ko para sa amin. Pero malayo na ang loob. Kahit anong panglabas na gamit ang ibigay, lumayo na at hindi na mailapit ulit. Tanong, kumusta ang loob ng pamilya? Kumusta ang loob ng bawat isa? Lagi na lang ba tayong nasa labas o palabas? O meron din tayong loob na uuwian, na pangangalagaan, na poprotektahan? Pakitanong ang katabi, nasa loob ka pa ba? O itinaboy ka na? Nasaan ka na? Nasa loob o nasa labas na? Paglayo at paglapit. Isang tanong po na magandang sagutin natin. Paano ako mas napapalapit sa mga mahal ko sa buhay kahit malayo ako? Sagutan nga ang tanong na ito. Paano ako mas napapalapit sa mga mahal ko kahit malayo ako? Tanungin nga ang iyong sarili. Anong ginagawa mong paraan para kahit ikaw ay malayo, ay malapit pa din? Magnilay tayo ng kaunti. Kahit malayo ka, paano ka lumalapit din? Pakishare nga sa katabi natin. Anong mga strategy mo para mapalapit kahit malayo? Anong mga ginagawa natin? Ayan. Share nga po tayo. Balik ulit tayo sa sharing natin sa ating katabi. Anong ginagawa para mapalapit kahit malayo? Kitang-kita mo yan sa FaceTime, di ba? O kaya sa ating pagtawag sa video call. Ang lapit-lapit ng mukha, pero ang layo-layo din kasi hindi mo mahawakan. Ganon ang ating karanasan. Sa makatuwid, basahin natin, sama-sama nga po. Ang layo ay sinusukat ng distansya, pero ang lapit ay sinusukat ng puso. Napakalayo sa pisikal na paraan, pero hindi naman doon sinusukat ang ating ugnayan at pagmamahalan. Ang paglapit ay hindi nasusukat ng distansya.
ang paglalapit sa isa't isa ay nasusukat sa puso. Kaya magandang tanungin ang ating mga sarili ngayong gabi. Nasa labas ka ba o nasa loob? Malayo ka ba o malapit? Umuwi ka na ba o umalis pa rin? Nasaan ka ngayon? Alam ko, hating-hati tayo. Pero dapat nating tanungin ang ating mga sarili na kung ako man ay umalis, ako ba'y nakakauwi? Na kung ako man ay nasa labas, ako ba'y nakakapaloob? Na kung ako man ay napalayo, ako rin ba'y nakakapaglapit ng aking sarili? Kasi kung hindi mo masagot ng tuwiran, kung nagdududa ka na nasa loob ka pa o malapit ka pa, baka ngayong gabi, sinasabi sa iyo ng Panginoon, kapatid, may dapat kang ayusin sa iyong buhay. Kapatid, may dapat kang uwian at balikan sa iyong paglalakbay. Kapatid, napapalayo ka na, bumalik ka na. Amen. Pakisabi sa katabi, bumalik ka na. Balik na po tayo. Huwag na hong lalayo. Do not be a stranger in your own house. Sa karanasan ko po, ako at ng aking tatay, tatapusin ko lang po itong bahaging ito, bago pumunta sa isa. Kami po ng tatay ko, medyo love-hate relationship po kami. Kasi ang tatay ko po nung nabubuhay pa, man of few words po siya. Hindi siya masalita. Hindi siya masyadong expressive. Ang tatay ko po ay, sabihin ho natin na ang love language niya ay hindi ho words. Ako, yun ang hinihingi ko Parang words. Pero hindi kami nagkakatagpo. Pero ang love language ng tatay ko po ay physical touch. Kaya pag umuuwi ako ng bahay, ito po'y nakabalik na siya noon. Wala siyang sasabihin, pero sasabihin niya sa akin, no, masahin na kita. Ang relationship namin ng tatay ko, masahe. So, hindi siya magla-lecture, hindi siya magtuturo ng ganito o ganyan. Ang gagawin niya, kukuha ng efficacent oil at sasabihin sa akin, o dumapa ka na dyan. Ang tatay ko po, ako po, pagmamayabang ko, lahat ng pilay ko sa katawan, lahat ng bali ko sa katawan, lahat ho ng mga sakit ko sa katawan, efficacent oil lang ang sagot ng tatay ko dyan. At lahat ho ng bali ko sa basketball o kung ano man, kapag minasahin at hinilot ng tatay ko, gumagaling agad. Yun po ang naging contact point namin ng tatay ko. Kasi mahabang panahon na wala siya, nung bumalik na siya, his way of reintegrating himself in the family was by way of physical touch. Mamasahiin niya ako at makakatulog na ako. Nung bata ho ako, ang tatay ko kukwentuhan ako ng lahat ng Juan Tamad na kwento. Si Juan Tamad ganito. Habang ako po ay hinihilot ng tatay ko, kukwentuhan niya ako ng mga Juan Tamad. Sa madaling salita po, kahit lumayo, kayang itulay, kayang pumasok ulit, kayang ilapit ulit. Kailangan mo lang hanapin ng paraan na ikaw ay makapagbalik o kaya ikaw ay makalapit na muli. So yung tatay ko po, ang pagmamasahe niya, yun ang naging paraan para mapalapit kami ulit sa isa't isa. At para naintindihan ko rin ang kanyang pagsasakripisyong ginawa para sa aming mga anak niya at sa aming pamilya. Kaya naintindihan ko na ang tatay ko ay nag-alay ng sarili para sa kanyang pamilya. Pag-aalay at pagtitiwala.
Nung una, hindi ako nagtitiwala na mahal kami ng tatay namin. Nung una, hindi ko naintindihan ang sakripisyong ginagawa niya. Pero kalaunan, naintindihan ko. At nung naunawaan ko, nagtiwala ako. Kaya tanungin din natin ang ating mga sarili, ano ang iniaalay ko ngayon? Kanino ako nagtitiwala sa panahong ito? Anong mga sakripisyo ang ginagawa mo ngayon? At anong mga pag-aalay ang iyong inihahayag sa araw na ito? Sa mga panahong ito ng inyong pamilya, kanino ka nagtitiwala? Ano ang iyong iniaalay? Sabay-sabay nating basahin. Kapag inialay mo sa Diyos ang lahat, hindi mo kailangang mag-alala. Tiwala lang. Ang ginagawa ninyo ay pag-aalay at sakripisyo. Magtiwala kayo na it's all worth it. Na ang ginagawa natin ay hindi para sa kapahamakan o sa pagkasira ng ating pamilya o mga mahal sa buhay. Ang pag-aalay at sakripisyo ay ang paghihirap na kailangang daanan para tayo ay makabuo ng pangarap. Ipagkatiwala mo ang lahat ng ito. Kalakbay natin si Kristo. Siya ang ating pag-asa at hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, sa gabing ito, sindihan mo ulit ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Bumalik ka ulit sa iyong pananampalataya at buhay panalangin. At muli, ang lahat na nangyayari sa buhay mo ay ialay mo para sa Kanya, para sa mga mahal mo sa buhay, at ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos na namamatnubay sa atin. Huwag na huwag kang magdududa sa mga desisyong ginawa mo sa buhay. Huwag na huwag kang magdududa sa pag-ibig at katapatan ng iyong pamilya. Huwag na huwag kang magdududa sa pag-aaruga ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat kasi Siya ang Panginoon na maglalakbay sa atin sa mga hati at dalamhati kasama natin ng Diyos. Amen. Huwag na huwag magduda. Ialay, ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. At bilang pangwakas, magbalik tayo kung saan tayo nagsimula. Sa pagsisimula, sa pagbabalik, magsisimulang muli. May pananampalataya, may pag-asa, at may pagmamahal. Banggitin nga natin ito ng sabay-sabay. Sa pagbabalik ko, magsisimula akong muli. May pananampalataya, may pag-asa, at may pagmamahal. Mga kapatid, ang bawat pagbabalik ay paanyaya ng Diyos. Bumalik ka sa akin at magsisimula tayong muli. Ulitin natin sabay-sabay. Ang bawat pagbabalik ay paanyaya ng Diyos. Bumalik ka sa akin at magsisimula tayong muli. Mga kapatid, kung sakali man na tayo naligaw ng landas, kung sakali man na nawalan tayo ng tiwala, kung sakali man na parang tayo'y napalayo, kung sakali man na parang tayo'y nasa labas na lamang, kung sakali man na parang ang pakiramdam natin, tayo hindi na makauwi, sa gabing ito, sinasabi sa iyo ng Panginoon, pwede kang magsimula ulit. Pwede mong ibalik ang iyong sarili sa Diyos na tapat at magpapatawad, sa pamilyang makakaunawa at sa Diyos na hindi magpapabaya. Magsimula ka ulit. Kahit napalayo, lumapit ka ulit. Kahit nasa labas, bumalik ka ulit sa loob. Kahit ikaw ay umalis, umuwi ka na ulit. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas
at pag-asa na sasabihin sa iyo, bukas ang pintuan, pwede kang magsimula ulit. Amen. Pakisabi sa katabi mo, simula ulit. Magsimula ulit. Sa ating reflection ngayong gabi, nawa ito ang maging pag-asa ng bawat isa sa atin. Pwede tayong magsimula ulit. Sa hati at pighati, sa pangarap at pangako, sa pag-alis at pag-uwi, sa paglabas at pagbalik sa loob, sa paglayo at paglapit, sa pag-aalay at pagtitiwala, sa pagbabalik at pagsisimula, si Jesus ang kalakbay natin, kasama natin, at hindi tayo pababayaan. Huling panalangin natin, sabay-sabay po tayo. Sa slide na ito, sama-sama tayong magdasal, sabay-sabay po tayo. Hindi aksidente na nandito ka. Dinala ka rito ng Diyos, hindi lang para magtrabaho, kundi para makilala ang sarili, mapahalagahan ang pamilya, at tumibay ang pag-asa. Sa bawat pangarap, may pangako. Sa bawat alis, may uwi. Sa bawat labas, may loob. Sa bawat layo, may lapit. Sa bawat sakripisyo, may tiwala. Sa bawat balik, may bagong simula. Pinagdadasal ko kayong lahat na ang ating misyong Pilipino ngayon ay maging panimula sa ating pamilya, sa ating mga sarili, sa ating pananampalataya. Pwede ho bang isulat ninyo sa inyong mga leaflet ang pahayag ng pangako at pagtatalaga? Dito po sa binigay sa inyo na leaflet, nakalagay po sa likod, pahayag ng pangako at pagtatalaga. Pwede po bang isulat ninyo sa isang pangungusap o dalawa, ano ang iyong pangako at pagtatalaga ng sarili sa gabing ito? Pwede po bang isulat natin at maya-maya po, pagkatapos ng misa, babasbasan ko po ang inyong mga pangako at pagtatalaga. Lalapit kayo rito sa harap, babasbasan natin ang mga pangakong yan. Sa katahimikan, inaanyayahan ko kayo, isulat natin ating mga pangako at pagtatalaga ng sarili. At lalagdaan po ninyo sa ibaba ng inyong pangalan.